At sa wakas nga, no, nakapisa na nga pala ngayon si Penoy at yung mga alaga kong baboy, napakalaki na nga rin pala. Sinubukan ko nga rin pala isama si Volt sa colony cage ko at dito nga, nakakalungkot lang, nawawala nga pala si Pikachu. Ito nga pala kuha namin nung gabi bago nga mawala si Pikachu. Si Pikachu nawala siya kinabukasan pero ngayon kasi bumisita nga yung kaibigan ko at nagbabanding nga kami dito. Dala niya nga kasi dito yung GCC na handfeed niya at kalaro nga nito si Volt saka itong si Pikachu. Hindi ko naman nga akalain na ito na nga pala ang huling pagkikita namin ni Pikachu at pagbabanding. Nakakatuwa nga lang rin pala yung mga ganitong GCC saka iba pang malalaking klase ng mga ibon. Nakakatuwa ang handfeed din. Sana soon magkaroon din tayo. At ito naman sa Eggy, nakakatuwa nga lang rin, mga fina-familiarize na nga yung mga mukha ng mga kasama ko ngayon. Pero ayun nga, ito palang gabi na to, ito na pala rin yung huli na pagkikita namin, na pagsasama namin ni Pikachu. Si Pikachu nga pala, isang Baji, isa nga pala siyang follow, kulay red yung mata niya, at kinabukasan nga, ito na nga yung nangyari. Nagulat na nga lang ako, nakabukas pala yung pintuan nila. Si Volt nga, sanay sa akin yun, kaya naman talaga alam kung di aalis. Pero nagulat na nga lang ako, si Pikachu, nawawala na nga, kaya naman hanap lang ako ng hanap dito, at pagsilip ko, pati pala si Otab nga, nawala na rin. Yung mga alaga ko naman ditong iba, hindi naman makakalipad pa, gawa na hindi pa nga makakompleto ang kanilang mga balahibo. Sabi ko nga kay Volt, tulungan nga ako niya ako maghanap kay Pikachu. Kaso mas inuna pa nga niya talaga makipaglaro sa mga langgam dyan sa baba. Diyos ko po inang, abe ayaw maglipad ba? Pag nagawi pala kayo sa amin dito, pag nakita niyo talaga si Volt, matatawa ka na lang, para bang hindi ibon eh. Alam mo yung mas gusto niya yung nasa lapag, tapos halip na lumipad sa'yo pag tinawag mo, lalakad lang talaga yan. At dito nga, sinubukan ko nga siya ipasok dito sa colony cage kung ano nga mangyayari. Ang lahat nga pala nandito, puro Albs 2. Siya nga lang pala nag-iisang Albs 1 at nagulat na nga lang ako. Tila nga walang lumalabas sa kanya-kanyang mga nest box. Mukhang natatakot kay Volt. Iniwan ko na nga lang muna si Volt. Nagulat na nga lang ako pagbalik ko. Lahat nga ng maibon dito. Tila nakatingin nga lahat sa kanya. Hindi ko alam kung naninibago sila sa kulay ni Volt o namamangha o talagang baka ayaw nila kay Volt. Pero sa tingin ko naman, mas gusto nga nila makipagkaibigan kay Volt. Mukhang namamangha nga sila sa kulay ni Volt. Kaso si Volt, aggressive. Makaangat nga oh. Ang mutation nga pala ni Volt, isa nga pala siyang Lutino Opalay na Albs 1. Dito nga nung lumipad si Volt sa taas, ito nga nangyari. Tila ready to fight talaga si Volt oh. Makikipagbabag talaga yan. Nagtila ba ayaw niya magpadampi sa mga ibon na to? Pare-press lang naman sila mga African lovebird. Eto naman dalawa na to nakakatuwa lang. Parang gusto nga nila makipagkaibigan. Tingnan niyo naman, dahan-dahan pa yung mga yan. Oh. At si Thunder, mukhang sanay na nga mag-flyby. Estel lumipad, wag naman sana mag-flyby. Isa nga pala yung parakit at ito naman si Eggy. Gawa na natin. Kumain nga pala siya ngayon ng saging at saka ng kangkong. Bukas nga makabili ng pechay. Nag-search kasi ko, yun ang isang mabisa na pagkain nila. At pagsapit nga ng hapon, wala talaga ni Anino, nila Pikachu, sa ni Ota pag dumating. Kaya naman si Volt, nag-iisa na nga nandito. Kakatapos ko nga lang pala magpakain sa kanila, kaya naman busog na busog nga si Attack, saka si Thunder. At yung dalawang itik naman natin dito na si Goofy at si Daisy, nakakatuwa lang at ang bilis nga lumaki. Kaso pares nga lang lalaki yan. Sadyang yun na kasi na ibigay na pangalan nung nag-aalaga sa kanila dati. Kaso nga daw bawal na sa kanilang subdivision kaya naman pinadala sa atin all the way far from Nueva Ecija. At yung mga baboy ko naman, ngayon ko na nga lang binisita, gawa nga na nagkasakit ako. Laking gulat ko na nga lang, gawa na napakababotso ko. Tingnan nyo naman, napakatataba nila. Yung kapatid ko nga pala, nag-aasikaso sa mga alaga ko ngayon. Sa ngayon, sila talaga nagtatanggal ng stress ko. Alam mo yung kahit pagod ka sa ginagawa mo araw-araw, pero makita mo lang sila, napakasarap sa pakiramdam. And going forward na nga ako sa paglaki nila at maging inahin sila. Pero sa ngayon, enjoying ko muna ang banding namin habang mga bata pa nga sila at dito naman yung mga crossbreed namin na ilan. Ito nga pala ang ilan sa tinira namin ng mga anak ni Peppa para nga gawing inahin din sa susunod. Gusto ko na nga rin kasi mag-focus talaga sa linya ng mga baboy. At eto nga pala si Peppa, yan nga pala ang kauna-una kong alagang baboy noon pa man. Kasabayan nga pala niya ng edad, si Yuan, yung alaga kong aso. Dati pa nga lang sa resort namin, doon ko pa siya nakuha. At wala na nga talaga akong pag-asa na mapisa yung itlog ni Penoy. Pero nagulat na nga lang ako nang sinilip ko ngayon. Grabe, nakakatuwa lang. Gawa na may isa nga pala ako nakita inakay. Nakakatuwa lang kasi sa tagal-tagal na panahon na paghihintay. Grabe, finally nakapisa na nga si Penoy. Pero sa ngayon, nung sinilip ko nga, isa pang alay pisa niya. Tinanggal ko na nga lang din muna yung pinagbalatan nung kanyang unang baby. Looking forward na nga ako bukas, gawa ng possible talaga, bukas nga madagdagan ng kanyang mga inakay. Nakakamiss din kasi yung mga alaga o mga bibe, lalo na yung mga day ones dyan, alam na alam nyo kung gaano ako karami mag-alaga dati ng bibe, di ba? Magpapayos nga lang talaga ako ng enclosure para sure nga na hindi mapasok ng mga hamster. Grabe kasi mga rare mga hamster dito. Pinapapak talaga, minumukbang yung mga sisiw. Pero dahil nga dito sa nangyari ngayon, na nakapisa na si Penoy, magtutuloy nga muli ulit tayo sa pagbibibe. Dahil sa lahat talaga ng mga inaalagaan ko, bibi talaga ang pinaka-forte ko. Kumbaga yun yung pinaka-alam ko talagang alagaan. Yung tipong tanongin nyo ako sa mga line, sa mga ganito, ganyan, etc. Talaga masasagot ko. Gawa na napakatagal ko kasi nag-alaga nga ng mga ganun. O siya, kung umabot ka muli sa dulo ng video natin na to, simpleng follow, like at share. Napakaling tulong na po sa akin. Maraming salamat muli sa suporta nyo. Farm Life, peace out.